Purihin po natin ang Panginoon, minamahal nating mga kapatid, ating pasalamatan siya, mahal nating mga viewers, ang ating Panginoon na author ng ating buhay, may-ari ng ating buhay, at ating Panginoon manunubos, tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Napakapalad po natin ngayong hapon na tayo po ay muling magkakasama-sama para tumanggap ng mga pagkapala sa ating Panginoon sa pamagitan po na napakahalaga at napapanong lektura ngayon. Alam niyo po, napakarami ng mga taong dumanas ng hirap dahil po sa sakit na dengue. Ang dengue po ay isang uri ng sakit na galing sa lamok, sa kagat ng lamok, na pag ito po ay hindi naagapan ay pwedeng ikapahamak ng buhay, ikamatay ng isang tao na tatamaan po ng sakit na ito. Libo-libo na ang mga taong nasawi dahil po sa mapanganib na sakit na ito, dulot ng kagat ng lamok. Marami na tayong mga alam na paraan dala ng mga lektura ng mga departamentong pangkalusugan o mga lektura ng mga NGOs tungkol po sa ating dapat pag-iwas o para malabanan ang sakit na dengue dulot ng lamok. Nandyan ang mga turo nila na dapat ang kapaligiran ay malinis, walang nakatiwangwang na lagayan ng tubig, na walang takip. Dapat talagang malinis ang kapaligiran, pati ang loob ng bahay, dapat ay malinis para hindi tayo mapasok ng itong uri ng lamok na pag nakagat po ay mapanganib. Ang ating Departamentong Pangkalusugan ay gumawa din ng mga paraan, andyan ang kasama ng ating pamahalaan na bumbahin ng pampausok ang kapaligiran ng ating komunidad para palayasin ang mga lamok na ito nagdadala ng dengue o ano pa mga sakit. Pero nagpapatuloy ang paglaganap nito sa panig ng ating bansa ay dumadanas ang marami ng matinding mga sakit tulad nito at talagang ang iba ay namamatay. Libo-libo na po ang namamatay. Sakit na ito, may mga dengue outbreak pa nga sa ibang komunidad. Kaya aking minabuti na aking ibahagi ang ganitong lektura para po sa kaalaman ng marami, para po sa ikatututo natin, makadagdag ng kaalaman o mga paraan para labanan ang sakit na ito kung sakaling tumama sa atin, baka pagkaloob ng Diyos na tayo ay makasurvive. Hindi ko malilimutan ang panahon ng aking anak ay tamaan ng sakit na ito. Ang kanyang pangalan ay Jeanine Sadyasa, isang RN na o registered nurse na nakadestino noon sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro, na umuwi siya na nilalagnat. Sabi niya, Papa, ako'y lagnat na lagnat. Ay, ano kaya ang dapat kong gawin? Kung lagnat lang na pangkaraniwan lagnat na cause ng impeksyon, ay akin agad naisip na makabubuti na gawin sa kanya yung hydrotherapy o water therapy na hot foot bath. Pero pag hinot foot bath ko siya, ay nawawala yung lagnat niya pero magkalipas ng mga kalahating oras, ang oras ay andyan na naman. Tumataas naman ang kanyang temperatura ng lagnat. Kaya sabi niya, Papa, pwede bang tourniquet mo ako? Kaya ginawa kong ganon at wala namang palatandaan na meron siyang dengue. Tumawag siya sa kanyang nakatataas sa kanya na doktor galing sa Mansalay at sabi na ulitin yung tourniquet niya. Sabi niya, Papa, ako na lang gagawa, baka hindi ka marunong. Kaya ginawa niya, pero ganun din. Wala pa ring mga palatandaan. Walang lumalabas na rashes. Pero pagkalipas ng siguro mga 2-3 araw, tuloy ang kanyang pagtaas ng lagnat. Aking ginagawa na water therapy siya sa abot ng kaalaman at talentong pinaram sa akin ng Panginoon. Pero hindi man bumababa din ang kanyang lagnat, pero pagkalipas lang ng ilang oras ay tumataas naman. Pero sobrang pag-aalala namin, nung dumating ang oras na lumalabas ng maraming dugo mula sa kanyang bibig, sa kanyang ilong, napakaraming dugo na lumalabas. Kaya nagdesisyon kami na dalhin siya sa provincial hospital na dati doon din siya nagtatrabaho bilang isang nurse. Pagdating doon ay
naglalakad pa siya nang isakay namin siya sa kotse papunta sa ospital. Naglalakad pa rin siya papasok sa ospital. Pero nang gamitan na siya ng mga medical treatment at ma-diagnose na mayroon siyang yung nakapanghilakbot na sakit na dengue at nasa stage na siya na malala ang sitwasyon. Kaya pagkatapos ng ilang oras siya ay nagkumatos. Sinasabi na ang kanyang dengue ay umabot na sa utak, ang titano na dulot nito. At lumaki na yung kanyang liig at pagkatapos ay naglak na yung kanyang panga, kanyang jaw. Kaya hindi namin alam kung anong gagawin. Doon naman sa pintuan ng kwarto ng ospital, mababasa doon ang sulat na pwedeng gumamit ng natural remedies kung may pasyente na nasa loob. Kaya namaalam kami sa mga medical doctors, sa mga respetado nating medical doctors na naka-duty sa provincial hospital, at pinayagan naman kami na i-hot bath ko yung aking anak at tinapala namin ng charcoal sa ulo at saka dito sa may liig. Ginawa ko yun sapagkat yun ang aking alam na makakatulong para kahit paano ay iniisip namin na baka makarecover pa ang aming anak. Pero nung i-findings na kailangan i-CT scan kasi acute na yung dengue niya, ay nagdesisyon kami na umuwi ako. At ang aking asawang maiwan nagbabantay sa amin na wala na eh. Sabi ng neurologist, wala na kasi ang tita nasa utak na. At may padalo pang findings na sabi niya ay nagkaroon ng TB meningitis. Sobra akong nag-alala kasi bilang isang herbalist o naturopathic practitioner ay alam ko na kung gaano kapanganib ang TB meningitis at ganoon din ang dengue. Sa tingin ng aking asawa, wala na ring pag-asa kasi talagang wala na. Bilang isang magulang, alam na rin namin ng kalagay pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kami lumuhod sa harap ng Panginoon. Doon mismo sa tabi ng higaan ng aming anak habang siya'y nasa coma situation. At sabi ko sa aking asawa, ako'y uuwi. Ako'y maghahanap ako ng dalag. Alam niyo po yung dalag ay hindi ko masyadong ginagamit. Pag may sinabing dengue kasi yung pinapainom lang namin ng mga katas ng prutas. Pero nung magkuma na yung aming anak, sabi ko, at sabihin ng doktor na wala na, kasi ang tita nasa utak na, at ayaw na rin pumayag ng neurologist na gamitan ng natural remedy sa ospital yung aming anak, wala na akong magawa doon. Pero buhay ng aming anak yung nakataya. Kaya umuwi ako, kumuha ako ng dalag. Nakiusap ako doon sa babae sa palengke sa Victoria. Sabi nung babae, meron na sir, may order na po yung dalag na yan eh. Dadaanan lang po mamaya. Sabi ko, baka naman pwede na ibahagi nyo na sa amin yung dalag kasi yung aming anak ay kumatos na. Ay baka po makatulong. Siguro nanawaan ako nung nagtitinda ng isdang dalag at ibinigay sa akin yung 3 piraso na dalag. Sabi ko, ma'am, pwede bang pakiopera mo na yung abdo ng dalag? Kasi po, ay hindi ako marunong mag-opera niyan dalag para kunin yung abdo. Baka mabasag. Kaya sa kagandahan loob naman ng tindera, inopera yung dalag at kinuha yung abdo at inilagay ko sa plastic na supot, silupin. At bumalik ako ng provincial hospital. Bagaman alam ko na ang aking anak ay talagang sinasabing wala na. Pero kami mag-asawa ay lumuhod at sa tabi ng kanyang higaan, sa harap ng Diyos, kami nagmakaawa. Sabi namin sa Panginoon, kung ito'y naging dahil ng aming mga pagkukulang sa inyo, ay pagpatawad niyo po at kung hihingin po ulit namin ang buhay ng aming anak o ipagkakalob niyo, kami pinangangako na babantayan namin siyang mabuti
At ituturo namin sa kanya na kayo ang naging dahil kung bakit siya muling gumaling. Nakipag-uusap kami sa Diyos na tulad sa isang tatay na ang anak ay nagsusumamo. Tulad sa isang anak na nagmamakaawa sa kanyang ama. Nakikiusap na sana'y makasumpong kami ng habag at biyaya sa paningin ng Panginoon. Mga kapatid, ang aking asawa, iniisip niya, iuwi namin yung aming anak, ay isang kayang parte ng bahay namin ibuburol yung aming anak. Wala na eh. Sinabi na wala na. Pero alam niyo po, nung kami na lang tatlo sa loob ng kwarto, sa ospital kung saan ang aming anak ay hinihintay na lang namin malagutan ang hininga. At siya ay naka-oxygen. Ang ginawa ko ay yung apdoy nilagay ko sa kutsara at aking pinilit pisilin yung kanyang panga at para mailusot yung katas ng apdo ng dalag. Mga kapatid, 3 apdo ng dalag na aking habang pinipilit kong pisilin itong ganito niya ito at ibuka yung kanyang bibig at ilusot pilit yung kutsara na mapaagos yung katas ng apdo ng dalag. Sinasabi ko sa aking anak na ikaw ay lumaban. May awa ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, naubos yung apdo ng dalag. Basta pinabayaan ko na lang siyang umagos ng kusa sa loob. Wala namang magagawa. Hindi na lumulunok. Wala nang kumatos na. Alam niyo naman ang kumatos, ang sitwasyon, mga kapatid. Alam niyo, kinabukasan ng umaga, mga 9 ng umaga, ay koma pa rin yung aming anak. At inano sa CT scan. Alam niyo po, ang Diyos napakabuti. Napakabuti ng Panginoon. Sa padalawang bis namin pagkapainom ng apdo ng dalag habang siya'y kumato, bago sakay sa ambulansya papuntang CT scan, ang aming anak ay gumalaw. Nung gumalaw na ang kanyang kamay, doon pa lang ay bumigkas na kami ng taos-pusong papuri at pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po, habang isinasaysay ko ito, kahit kailan, kahit saan, hindi ko mapigilan na halos mapalo ako. May mga panahong umiiyak ako dahil hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ligaya ng aming anak ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng pangalawang buhay. At pagkalipas ng 3 araw, kasi 3 araw kumatos yung aming anak. Alam niyo po, pagkalipas ng 3 araw, parang nagdahilan yung aming anak. Umubos ako ng 6 na kilot kalahating dalag at lahat ng apdo nun ay ipinainom namin sa aming anak. Habang siya nariyan, nakonfine sa ospital at kumatos. Alam niyo, sabi nung isang doktor, namamaalam na kami na paglabas, sabi niya, hindi pa magaling ang inyong anak. Sabi ko, magaling na po, Dok. Ay pipirma na lang po kami ng waiver at kami uuwi na. Alam niyo, minamahal kong mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ginamit niya yung dalag, yung apdo ng dalag. Nandiyan pala kahit sa bibig ng isda, kahit sa tiyan ng isda, mayroon palang pagpapala ang Diyos, hindi lamang para kainin ang isda, kundi ito'y nagsisilbi ding gamot at pwedeng isalba ang buhay ng isang tao. Wala naman kayong katatakutan para inumin ito. Mapait nga lang ang lasa. Pero ito po'y napakagandang sangkap ng isda. Yung isdang dalag para po kunin yung apdo at ipainom sa nadingge. Pagka ang platelet po ay bumaba na sa 80 o sa 60, mapanganib na po yun. At kailangan pong maging mabilis tayo sa pagkilos kasi po talagang pumapatay ang dengue virus, mga kapatid. Kaya sa tulong ng Panginoon, at wala namang mag-iisip na uuwi kami ng aming anak ay buhay. Iniisip na ng madami ay uuwi kami ng anak namin ay bangkay, mga kapatid. Pero napakabuti ng Diyos. At dahil kung sinasabi sa ating mga lektura, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala. Gumagamit ng iba't ibang mga bagay, instrumento, para po tayo ay magtiwala sa Kanya. Alam niyo po ngayon, like ko sinasabi sa aking anak, ikay magpagamit sa Panginoon na nung ikaw ay nasa critical at sabihin wala ka ng pag-asa para mabuhay. Ang iyong ina iniisip kung saang parte ka ng bahay ibuburol.
Ah, nasasabi ko sa inyo, yun ang totoong pangyayari, mga kapatid. Sabi ko sa aking anak ay maglilingkod ka sa Panginoon kasi nakipag-usap kami sa Diyos. Na pa ikaw ay gumaling, lagi namin sasabihin na pinagaling ka ng Panginoon. Mga kapatid, kayo man, kung sakalin dumating sa pagkakataon ng inyong pamilya na bingit sa kamatayan, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Andyan lang po ang Diyos. Saan mang lugar, anumang panahon, ay anumang sitwasyon, ang Diyos po ay nandyan at handang tumulong sa atin. Kayo po'y magmakaawa, magsumamo. Alam nyo, sabi ko sa Panginoon, nung ako'y nananalangin, nakaluhod sa harap sabi ng aking anak habang siya'y kumatos. Sabi ko, Panginoon, kung saan ako nagkasala, patatawarin niyo po ako. Kung ito ang dahil kung bakit ang aking anak nagkaganito, patatawarin niyo po ako. Ang sarap bigkasin sa Panginoon yon. At alam ko na tinanggap ng Panginoon ang paghingi ko ng tawad. Tinanggap ng Panginoon ang aming pagkukulang at kinilala namin ito sa Kanya. Sa inyo man mga kapatid ko, para hindi nyo kayang magpakumbaba sa harap ng Diyos, ay siyang ating Panginoon. Mga tumingi ng habag at kagandahan loob. Kung sakaling dumating ang ganyang panahon, purihin ninyo ang Panginoon at pasalamatan sa kanyang kagandahan loob. Kung kayo po may mga katanungan tungkol sa bagay na ito, ay pwede po ninyong i-text o tawagan si Brother Jojo o anyang lingkod sa 0918-6312393 o sa 0975-295-1248. Kung sakaling walang apdo ng dalag, may mga lugar na may mga pasyenteng tumatawag sa inyong lingkod. Nagte-text Brother Jojo, wala naman dalag po sa amin lugar. Ang hirap pumanap. Ano po kayang pwedeng ipalit sa apdo ng dalag? Napakagandang tanong, mga kapatid ko. Pwede kayong magdikdik ng dahon ng papayang magulang. Yung magulang na dahon ng papaya. At pigain at yung katas ay inumin. 1 tasa. Sa apdo ng dalag ay 4 na apdo, umaga at hapon. Sa katas ng dahon ng papayang magulang, 1 tasa, umaga at hapon. Bakit kailangan painumin ng apdo ng dalag? O kailangan painumin ng katas ng dahon ng papayang magulang ang pasyenteng tinamaan ng dengue? Pagka tinamaan po kasi ng dengue, ang platelet ay bumababa. Talagang bumababa po yung mabilis. Kaya kailangan maraming naiinom na katas ng prutas, mga kapatid ko. Pero pag uminom ng apdo ng dalag, o kaya kung walang apdo ng dalag, ay katas ng dahon ng papayang dinikdik, magja-jump po ang immune system. Magja-jump po ang platelet. At tataas po agad po yan. At makaka-recover ang pasyente. Kung mayroong molasses o rice bran, yung darak, yung ipa, at saka pulot ng tubo yung molasses, o kaya pulot pukyutan, makakatulong po ng malaki. Kung mayroong 1 litro na purong katas ng prutas, mas mabilis po ang recovery ng dengue patient, mga kapatid ko. Wag po kayong mag-atubiling lumapit agad sa Diyos. Kung kinakailangan yung magmakaawa at sumamo sa Panginoon, gawin po natin. At huwag kayong dalawang isip na gawin yon sapagkat Diyos lang po ang pinakadakilang manggagamot na nagbibigay ng pagkakataon na tanggapin ang pangalawang buhay mula sa Kanya. Siyang may-ari ng ating buhay, mga kapatid ko. Kung mayroon po kayong, kung nais po ninyo makatulong sa marami, maaaring mga kaibigan nyo nagdadanas ng ganitong sakit o maaaring dumanas naman sa mga susunod na mga pagkakataon, huwag nawang mangyari. Pwede po ninyong paki-like at paki-share po ang ating video ngayon para po makatulong tayo sa iba. Magamit kayo ng Panginoon parang iba po naman ay makasurvive din sa ganitong problema. Pwede rin nyo pong paki-follow ang ating Facebook page, ang Buhay at Kalusugan Ministry, para po marami po ang makinabang sa ganitong lektura natin. Tayo po'y nagagalak na purihin at pasalamatan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mga baging Diyos amang nasa langit, maraming salamat po na may bahagi namin ng paglilingkod nito sa napakaraming mga kapatid, maraming mga viewers. Pagpapalain niyo po nawa sila. Kung sila, Panginoon, ay nakakaranas ng ganitong problema, sana ipagkaloob sa kanila ang mabiyayang pagtitiwala sa inyo. Sana po tumawag sila sa inyo, Panginoon, at huwag maging sarado ang langit sa pagtugon po ng inyong kahabagan sa kanila. Kung gawin na ito ng buong sikap na may pananalangin, ay inyong dinggin mula sa kalangitan ang kanilang pagsusumamo
upang sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ay maluwalhati ikaw at maraming mga taong ang maihanda sa pagsalubong sa malapit na pagdating ng aming tagapagligtas. Maraming salamat sa katiyakan na dininig mo po kami, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.